Ayan mga bossing, papakita ko sa inyo paano mag-change oil ng ADB 160. Ayan mga bossing, paano mag-change oil ng engine oil at saka gear oil. Sa gear oil mga bossing, kung makikita niyo itong ibabaw na to, dalawang tornilyo siya. Yung isa kung makikita niyo mga bossing, mayroon siyang washer. Yung may washer boss, mga bossing, yun yung refill natin. Dito pag walang washer mga bossing, ibig sabihin, dito siya. Connection siya dito. So ngayon sa refill tayo. Saan naman ang ating drain? Ayan. Dito naman sa ilalim mga bossing, kung makikita nyo, ito ang ilalim. May washer din siya bossing. Ibig sabihin, ito yung drain ng ating gear oil mga bossing. Papakita ko sa inyo mga bossing na yan yung ano natin. Ayan mga boss. Ayan. Ayan mga boss, gagamit lang tayo ng proper tool. Gagamit tayo ng 12mm na back ring. Gamit tayo ng 12mm. Lawagan lang natin yung refill, yung sa ibabaw. Tapos yung drain natin sa ilalim, yung may washer, kaya ng sabi ko kanina. Lukan nyo lang, ganito rin nyo lang. Yan. Tapos, buksan nyo. Yan. Tumulan na mga bossing yung drain natin. So, yan. Habang napapatulo tayo ng ganyan mga bossing, tanggalin na natin yung refill. Yan. Tapos punasan natin mga bossing. Always natin pupunasan bawat pag nagpapalit tayo ng gear oil o nagtatanggal tayo. Ngayon, pag natanggal na natin yung refill, i-totally re-install or remove na natin yung bolt ng drain natin ng gear oil. Ayan mga bossing. Punas para palaging malinis at the same time, kaya kailangan natin siyang punasan para malaman natin kung nagkakaroon ng leak yung gear oil natin. Pag droplet na lang siya, pagka patak-patak na lang yung tulo, pwede na tayo magtakip. O pwede na natin ibalik ang bolt ng drain plug na ating gear oil or yung sa transmission. Yan, kita nyo naman. Yan mga bossing. Ngayon, higpitan natin. Pag nagigpit na yun, kunting pokpok lang yung mga bossing. Pag na-reach nyo yung matigas, doon na kayo titigil. Para hindi ma-overtight mga bossing. Tapos, dadako naman tayo mga boss sa sige bossing. Ayan. Itong booklet ka rin. Sa inyo na boss. Ayan. Pag nag-drain naman tayo, gagamit tayo ng 12mm na L socket natin. Or kung mayroon kayong ratchet, pwede rin naman. Ngayon, yung position ng bolt nito mga boss, medyo nakatagilid. Kaya make sure na nakalapat muna yung socket natin bago tayo magluwag. Kasi maraming cause dito na case na nabibilog. Ayan. Kung makikita nyo, medyo nakatagilid. Tapos pag nakalapat na siya, biglayin nyo lang para iwas ano. Habang nagpapatulo tayo, magre-refill tayo ng gear oil. Tapos punas ulit sa bolt, drain plug.
laki naman ng gear oil mga bossing, mayroon siyang dalawang guhit. Yan. Sa unang guhit, yun lang ang puputulin natin para hindi tayo mahirapan mag-refill. Yan. Ngayon, pag nag-refill tayo, medyo nakaslant lang siya. Para sigurado tayo na halos walang natitira. Kaya mga bossing. Pag hila nyo, diretso takip para hindi na tumulo. Pag higpit natin, ganoon din. Kunting pukpuk lang, pag na-rest nyo yung matigas, okay na. Ayan mga bossing, pag patak-patak na lang siya mga boss, lagay na natin yung drain plug. Ngayon sa pag-higpit ng bossing, papakita ko sa inyo na kahit wala kayong torque range, ay marireach nyo yung standard Newton meter na 24 Newton meter ng specified torque ni Honda. Ngayon, pag naghigpit kayo mga bossing, maningin ang mga boss. Ngayon, pag nahigpit nyo na siya ng hand ganon, kunting pukpuk lang mga bossing, mga ilang pukpuk lang. Pag na-reach nyo yung matigas mga bossing, pero make sure lang na nakalapat palagi. Pag na-reach nyo yung matigas, sabihin, tama na yung torque. Check natin siya kung sakto. Ngayon, pag nag-click agad siya, tumunog agad yung click niya, yung sabihin, tama yung torque natin. Yun mga bossing. Narinig nyo. Oh. Yan. So, ibig sabihin, kahit tansya natin siya, nasa standard torque pa rin yung ating drain plug. Ngayon mga bossing, dadako tayo sa refill. Gagamit tayo ng fully synthetic. Ito mga bossing, 1 liter to. Pero yung standard na engine oil capacity, pag nag-change oil siya ay